Kamusta naman ang mundo ng social media ngayong weekend? Abay, talaga naman umaatikabo. Matindi. Palagay ko ang ulam ngayong weekend ng lahat ng mga Pilipino ay ginisang ampalaya. Ay, banat bay. Kamusta na? Kamusta naman ang snow dyan? Ayaw. Nakapag-ulam na ba lahat ng ampalaya? Kamusta naman ang ating mga taga-subaybay ngayong weekend? Napakaraming kaganapan. As always, as usual, itong ating si Tatay, ang ating Tatay Digong, winindang na naman ang mundo ng politika. Napakarami na naman nabaliw. Napakaraming nautal. Napakaraming mumuwi. Mixed emotions, ika nga talaga. Hindi na alam ng tao kung sino pakikinggan. Makikinig ba ang mga tao sa mga vloggers? Makikinig pa sa media? O makikinig kay Tatay Digong mismo? Ay, nako. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bilang isang DDS na lehitimo na sumunod kay Tatay Digong, na hindi nagpabudol, napakasarap sa pakiramdam, napakasarap mang asar, napakasarap mang urat. Ay, grabe mga bossing ang mga kaganapan ngayon. Ayan, kaya comment na dyan ng inyong mga personal na pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. Ako ang makikinig sa inyo ngayon. Gusto kong malaman ang pulso ng bayan. Gusto kong malaman kung ano ba ang inyong mga nararamdaman. Kung ano ang inyong basa sa mga nagaganap. Ayan. Magandang gabi. Tayo po ay live na mapapanood sa Remate ang Dyaryo ng Masa. At tayo rin po ay live na mapapanood sa Facebook kung saan napakaraming mga beater dyan. Sigurado ako. Yung aking channel na Boss Dada TV, yung aking page pala na Boss Dada TV Facebook page. Kung meron siyang diabetes, ngayong araw na to sigurado gumaling siya. Sa dami ng ampalaya sa Facebook, talaga naman gumaling yung ating diabetes dyan sa ating Facebook page. Siyempre mga bossing, tayo din ay live na mapapanood sa ating legit, solid DDS na channel, ang ating YouTube channel Boss Dada TV. Palakpakan! Ayun! Kaya ngayon, ito, magkukwentuhan tayo. Maaga pa, kaya pwede tayong abutin hanggang alas 5 ng madaling araw. Ready si Dada. Alam nyo naman si Boss Dada. Madada, kaya nga si Boss Dada. Sige, ilagay nyo lahat dyan ng inyong yung mga humang-huhula dyan. Lahat ng mga sportscaster, weather forecaster,
mga political analyst, magsilabas kayo ngayon. Pakikinggan natin ang inyong mga basa-basa sa mga pangyayari ngayon. Katulad ni Alan Huachon, sabi niya, nakakasad ang mga sagot ni FPRD sa press con. Nalungkot ako kasi na-miss ko yung dating FPRD. Hindi kaya nabayaran na siya ni Liza? Hindi kaya dilawan na si PRD? Palagay ko si PRD hindi siya DDS. Ay syempre magbabati muna ako ng magandang umaga sa USA, Canada at buong North America. Gising-gising na. Ayan, at syempre magandang hapon sa Middle East at sa Europa. Magandang hapon sa inyo. At syempre, yung mga nasa Pilipinas na mga kababayan nating gulat na gulat, windang na windang. Palagay ko, hindi na nakapagsimba ngayong linggo sa sobrang pag-aalala kung ano nang lagay ng bayan natin. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ang bayan kong mahal. Ang perlas ng silangan ng tahanan ng ating lahi. Good evening. Kaya mga bossing, ilagay nyo lahat ng inyong mga saloobin dyan. Ako ang magsisilbi ninyong ngayon, Dr. Lab. Kung si Labador may lab Labador, ako ngayon ang lab Labadami. Ayan, kaya yung mga bossing natin dito sa Facebook, i-comment ninyo yung inyong saloobin. Ang ating pong pag-uusapan, ano ang basa nyo sa mga sagot ni PRRD sa huling press con niya? Babasahin ko lahat ng inyong comment. Kayo ang host ngayon. Sabi ni Banat Bay, ang yayabang nyong mga banateros. Porket tama na naman kayo. Ay, grabe. Pakasarap mang-asar ngayon. Sabi ko nga grabe, ang dami ngayon, ang daming naubusan daw ng Colgate, mga bossing, sa Mercury Drugs. Balita ko naubusan ng Colgate sa Mercury Drugs. At saka ng yelo sa 7-Eleven. Dahil marami daw pong naggagamot ng mga paso ngayong araw na ito. Marami pong mga naka first, second, third degree burn ngayong araw na ito, mga bossing. Kaya sigurado for the next couple of weeks may shortage po tayo ng toothpaste. Kaya babaw ang hininga ng mga Pilipino nito. Ay nako, marami ang namamatay sa maling akala. Ang content ni Tansong Lipunan, Banat Bay, nananawagan siya na kung sino man daw yung barbero ng Malacanang, pahingi daw siya ng buhok. Anak na tinapay. Pahingi daw ng buhok. Banat Bay, baka ibigay sa'yo, wala ka kasing buhok. Gerald Calzado, may live si Maharlika kanina sa bago niyang channel. Follow niyo yung bagong channel ni Maharlika, yung Boljak TV. Tama ba? Basta yun, bago yun sa Facebook. Kasi tinanggal na yung dalawang Facebook page niya So may bago, yung Boljakan TV yata yun. Napanood ko kanina yung kanyang
assessment dito sa mga nangyari. Yan, Boljakan, yan yung kanyang channel. I-push natin yung mga channel ng mga anti-corruption. Gerald Calzado, yung asawa mo, si Marlica, tinanggal na yung kanyang page. Pero ayun nga, Banat Bay, ayun ang bagong strategy ni Bobong Lipunan. Ayan po ay kailangan daw pong malaman kung sino ang barbero. Usapang barbero na to. Kung sino ang barbero sa Malacanang para makakuha daw ng mga sample ng mga buhok nila. Tapos drug test niya siguro. Ewan ko sa kanya. Kaya nga ang aking question, mga bossing, ang aking tanong. Ito nga ang aking question eh. Kailangan pa ba kasi nung video na yan para lang mapatunayan mo na amats, dictus, may tama, gumagamit, ano pang gusto nyo sabihin? Kailangan pa ba ng video? Hindi nyo pa ba nakikita sa mga galawan, sa mga desisyonan, sa mga kilusan? Hindi nyo pa nakikita? Kailangan nyo pa ng science? Chris TV, magaling na ba ubo mo? Hindi pa. Pero laban lang. May ganitin pamintuan, hindi naman na kailangan pa. Para lang patunayan kung merong amats eh. Kaya mga bossing, si Bagong Lipunan, tulungan natin si Bagong Lipunan. Kung sino man po dito ang nakakaalam kung sino ang barbero ng First Family, ay para naman medyo makaano sa kanilang damdamin kasi medyo masakit mga bossing yung talagang with conviction ka eh. Tapos bigla kang nilaglag sa ere, ang sakit. Kaya yung mga fan dito ni Bagong Lipunan, tulungan natin siya. I-crowdsource natin. Sa nananawagan kami sa buong Pilipinas kung sino daw ang barbero ng mga Marcos. Maaari lang pong ipagbigay alam kay Bagong Lipunan sa kanyang YouTube channel para po, alam nyo na, baka raw po pagka nagugupit, pwede nyo makuha yung mga buhok nila. Sige. Basta mga bossing, ilagay nyo ano ang basta nyo sa mga sagot ni PRD. Sa huling press ko niya, mamaya i-play natin isa-isa yung mga videos. Pero syempre, kayo muna magbigay ng inyong mga analysis. Dahil syempre, dito sa channel natin, kayo ang aking co-host. Meron po kayong boses. Kaya kahit anong sabihin niyo dyan, whether anti-Marcos, anti-Duterte, pro-Dilawan, lahat babasahin ko yan. Karski, catch up ako tomorrow, boo. Wala ka, boo. Lourdes Gonzales, magandang gabi sa'yo. Kay Sylvester Masgay. Kay Fanny Putnam, pinakamabait sa Paris. Kay Reyna Bayo, watching from the Netherlands. Hello dyan sa Netherlands. Davao City, kapitbahay ni Tatay Diggs. Ay talaga ba? Pag umuwi ka, baka pwede imbitahan mo kami sa bahay mo para doon kami matutulog. Aabangan namin doon si Tatay Digong. Sasabihin namin, Tatay Digong, ano ba talaga? Carrie Lou, shoutout ang bossing MJ natin. Lori Casanova, kay Liza Fem, at syempre si Banat Bay na tuwan-tuwa ngayon. Naglalaro sa snow. Dapat yung mga snow dyan, Banat Bay, iuwi mo dito pang laban sa paso.
O yung mga pasong-paso. Si Liza Gamo, shoutout sa'yo kay LNM. Noli Garbo, Rico, Che, CJ. Ni Alisa Panimnim. Ayan, si JRM. Si Noli Garbo. O yan, si Lumar Crisostomo, Guillermo, Pangatuan. Derek Bautista. O, wala na. Talo kayong live. Akala ko maganda maririnig ko. Kaninong live ba'y pinanood mo, Derek? Kaninong live na naman ba yan? Kaya Bong Rosal, Makalintal, Chris TV, magandang gabi. Sabi nga ni Reyna, basta taga Davao, Boss Dada, magaling maglaro ng utak ng tao. Makinig kasi kay Tatay Diggs para hindi mabudol. Tama. Sabi naman ni Derek, minsan iniisip ko nire-reverse psycho tayo ni Hardy. Nakakabaliw, di ba? Mababaliw ka talaga eh. Minsan feeling ko parang tayo may tama eh. Julian Yap, shoutout Jemarin Garcia. Hello yung mga tanso, script nila, strategy. At syempre, si Isa, Googleplex, magandang gabi. In Pamintuan, Inday Doha TV, Inday Doha TV. From Doha, Qatar. Nabili na yung video? Talaga? Yes. Sabi nga, tiwala lang. Tiwala lang. Huwag kayong sumuko, may video yan. Ay, Diyos ko. Direct Cansado, magandang gabi sa'yo, Alan Huanchon. Sad daw siya sa sagot ni PRD. Uha daw ng buhok. Sabi nga, oo. Sabi, ano na may bago na naman. After 6 months, lalabas daw yung video. Anak na tinapay. Kaninong video ba kasi yan? Ha? Baka video ni Dilima yung lumabas na yun. Masuka tayo lahat, ha? Watching from Santa Cruz, Davao del Sur. Ruben, mabuhay ka. Walang ganun, Boss Dada. Kaya daming nabubudol eh. Babasahin ko lahat ng comment nyo ngayon. Gusto kong boses ng sambayanan yung marinig. Kasi ako lagi nyo na narinig yung opinion ko. Mamaya nyo maririnig yung ating mga opinion. Pero kayo muna, kayo ang bida ngayon. Ang bayan kong Pilipinas. Manohar Magallanes, naging weak si Digong. Sabi niya dati si BBM ang weak. Weak ka, Digong. Sabi ni Manohar, naging weak ka na daw. Hindi ba? Ronald Ojeda, mabuhay ka, Claire Docena. Ayan, shoutout. Ano pa mga comment nyo? Malapit si tatay. Digong mag-isip. Malupit. Malupit. Strategy. Strategy yan. Nung eleksyon, yung din na narinig natin, hindi umaatin ng debate. Strategy yan. Ang daming mga maraming mga tanong tungkol sa buwis, sa kung ano-ano ang sagot ng mga tanso. Strategy yan. May video yan. Ginagawa pa. Baka nga. Ano yan? Si Bicoy? Ano yan? Yung parang sila ang Tiberos yan, gumagawa ng mga video-video. Watching from Ifugao, shout out. Shabuyas country daw, sabi ni Gerald Calzado para sumayam buhay niya. Yung video, baka pinipirata pa sa Quiapo. Boss Dada, narinig ko kanina si Banat Bay. Imbis hanapin ng video, dapat ang audit sa Congress. Yun ang totoong issue. Mga bossing, tama naman eh. Tama ang banateros, mga bossing. Ang totoong issue, hindi yung hayop na na yan. Hindi yung hayop na video na yan. Ang totoong issue, yung Kongreso, nakakatakas na yung mga congressman na mga kawatan. Yung hinihingi natin, nasan na yung COA audit ninyo?
Yung COA report, asan na? Ana? Nagkakalimutan tayo, video tayo ng video eh. Video, wala na. Doon tayo focus mga bossing sa totoong issue. Yung Congress merong ipinatong na 450 billion dyan sa ating budget na pinirmahan naman ng presidente natin. Yan muna silipin natin dahil may effect sa atin yan. Yung video na yan, saka na yan. Lalo na't, according to PRD, wala naman daw ganyan. Pero meron yan. Ako naniniwala ako meron yan. Lalabas yan 6 months from now. Nawalan na ako ng gana. Huwag naman. Huwag kayo mawalan ng gana kay Sas at Maharlika. Magaling yan dalawa na yan. Ito lang kasi mga bossing. Huwag ganon. Yung mga vloggers, kasi kailangan yung isipin, intindihin mga bossing na kaming mga vloggers, nagbibigay lang kami ng aming mga opinion. Huwag kasi kayong masyadong magpapabudol. Yung opinion ng mga vloggers, hindi po yan katotohanan na kagad. Yung opinion ng mga vloggers, minsan kailangan, anoin mo pa rin. Babasahin mo pa rin. Ano ba sa tingin mo? Totoo ba yung sinasabi niya o hindi? Hindi porket subscriber ka, nagpa-follow ka, lahat na ng sinasabi niya tama. May mga chances na talagang magkakamali yan. So ako, huwag kayong magtatampo sa mga vloggers kung nagkamali man sila. Gawa ng ganun talaga buhay, hindi naman perfecto mga yan. Sabi ko nga sa inyo, kami nagbibigay lamang ng opinion. Maaaring yung opinion ko ay kasing timbang lang din ng opinion mo. Kaya yung mga yan, si Maharlika, si Sas, magagaling yung mga yan at saka may mga connection yan. Maaaring yung mga connection nila, sinunog lang din sila, alam mo yun. Kasi syempre yung mga information naman na binibigay nila sa inyo, galing din naman yan sa mga sources nila eh. Yung mga sources nila na close dyan or nasa loob mismo ng Malacanang. Pero syempre, alam nyo na, may mga pagkakataon na hindi 100% nagkakatumpak-tumpak yung mga analysis at saka yung mga information na inilalabas. Kaya nga it's always up to you mga bossing na mga followers to challenge yung assessment or analysis or statement ng mga pinakikinggan natin. Para hindi po kayo nabubudol, kayo po mismo yung tumimbang sa mga bagay-bagay. Kapit lang, may video yan for the views. Highest bidder daw kasi, talaga. Alam mo, video ngayon sabi 10 million daw yung halaga. A video as scandalous as that, gargantuous mga bossing yung magiging epekto niyan. Hindi lang 10 million ang pepresyo ko dyan kung ako yan. Siguro mga 100 million. I-render pa daw yung video. Nako, Ai de la Cruz. Watching from Shikoku, Japan. Arigato. Nakita na yung videotape kaso Betamax ang hanap nila na player. Taliano Gold is equals to video. Noong kampanya, ang ipinangako sa inyo, Taliano Gold. Lalabas lang yung Taliano Gold kapag nanalo na. Yun ang sabi sa inyo. Ngayon, meron daw video. At lalabas lang yung video kapag hindi sila buwaba sa pwesto. Yun naman ang kanilang sinasabi. So tama, parehas na leprechaun yan, parehas na unicorn yung Taliano Gold at ang video na yan. Nag-i-exist siya mga bossing, pero sa imagination pa lang natin. Alam natin that there is a unicorn somewhere out there. Same goes with the Taliano Gold promise and the video. Nasaan na ba? Ayan si BP Sara, hindi na ipagsanib, nabudol tuloy ako. Ayan na nga tayo. Huwag nyo nang isisi kay Inday. Kasalanan nyo rin yan.
Hindi nyo pinag-aralan, hindi nyo ginawa yung assignment nyo. Juliet Hular, basta ako naniniwala sa huli. Tatakbo pa rin siya kahit anong posisyon. Si PRD, well, sabi nga nila, it ain't over till it's over. Oy, happy birthday kay Attorney Cristobal. Attorney Cristobal, happy birthday to you. Kung may video kumakalat na yun, bakit yung scandal noon ni Saba kumalat? Uy, wala. Uy, in fairness, Lina Aboga, yung scandal ni Saba, hindi lumabas yun. Walang gustong manood. Kayong mga nabudol, kayo naglagay kay Kuting, kayo magtanggal. Yun na nga ginagawa nila. Ron Fads. Yan na nga ginagawa nila. Sila naglagay, kaya tinatry nilang tanggalin. Bayaran si Digong. Yan ang pinakamagandang analysis. Bayaran si Digong kasi hindi sumang-ayon sa analysis nila. Digong, dilawan ka, Digong. Dilawang ka. Leonina Ricks, good morning. Lahat na lang is strategy. Ako, bibitaw hanggang hindi ako bibitaw hanggang matapos. Hanggang 3 araw to. Hello. Kay Rasos TV, sa iyong pagpapamember, God bless you. Maraming salamat. Yes, tama yan, Ron Feds. Kanta ng BGs yan, yung strategy. Strategy. Ang tataba ng mga utak nyo. Sa totoo lang, wala na akong boses, pinakakanta nyo pa ako. Kanta nga naman ng BGs yung strategy. Until now, mga tanso, ayaw pa rin maniwala. Hindi maniniwala yan. Mga zombie yan, zombie. Basta ako, alam ko, Duterte ang sinundan ko dahil isang Duterte si VP Sara. Sumunod lang ako sa kumpas niya. Ayun lang. Nabudol ka ninday. Nakakatakas ang mga animal. Wala lang. Basag ang mga vloggers na naniniwala sa pulburon issue. Meron yan. Ano ka ba? Wag na yung video. Walang kwenta yan. Malabo pa daw sa sabaw ng pusit. Sabi ni Ryan Perez, this time makinig tayo kay PRD. 2016, pinipili ni PRD si Alan Cayetano, hindi kayo nakinig. 2022, ayaw ni PRD kay Marcos, hindi kayo nakinig. This time, makinig na kayo kay Tatay Digong. Niloloko kasi tayo ni Tatay Digong. Sabi ni Ivan, open the book of accounts ng Congress. Yan ang dapat nating tutukan. Habang nag-uusap daw tayo tungkol sa video, marami daw nagnanakaw ngayon sa kaban ng bayan. Ayan, kayo talaga, Hindi mo nga malaman kung yung nagsabi ng nabudol sila, pautot lang nila yun. Pero ang totoo, mga tanso talaga sila. Binabasa ko lang yung binabasa ko lang yung mga comment, Oy, banat ng banat, syempre. Banateros Sabi ni Anneli Jacinto, tama, kayo talaga banateros. Hindi naman. Hindi kami laging tama. Marami po kaming mga pagkakamali. Marami po kaming mga hindi nakikitang mga anggulo. Pero siguro this time, hindi, siguro ngayon alam nyo na kung bakit ang banateros hindi basta-basta sumasakay sa mga vlog at mga content lang ng kung sino-sino. Kahit gaano kagaling yung content creator na yan, hindi tayo basta-basta sasakay. Basta alam natin na medyo feeling natin may charot-charot na nagaganap dyan. Sabi ni Julian, patawag nila si Maharlika sa Congress para magkaalaman na. Paano mo ipapatawag yung American citizen?
Kailangan mo muna magpaalam sa gobyerno ng Amerika bago ka magpatawag ng isang American citizen. Ano ba kayo? Nabubudol na naman kayo eh. Sa March ilalabas. Sa March ilalabas daw yung video kasi kota na sila sa views. Grabe ka naman M16. Napakasakit mo naman magsalita. Pero tama, maunan nyo nang ilabas yung Talyano Gold, Miss Angkay. Bago yung pulburo, sabi ko nga sa inyo, dapat yun ang mga unang sinisingil natin eh. Yun yung mga reason ba't kayo nagboto dyan kay Marcos eh. Kaya bibigay yung ginto, babayaran yung yung utang ng Pilipinas. Sa bagay, hindi naman pinangako ni Marcos sa inyo. Sabi nga ni Marcos, di ba, wala nga ako nakikitang ganyan eh. Si Sangkay ang nangako nun, kaya singilin natin si Sangkay. Nasaan na ba yan si Sangkay na yan? Bakit kayo di nag-iimbento ng ano? Sabi ni Dave Tibon, si Sas credible. Mukhang credible. Si Maharlika parang questionable. Para daw kay Dave Tibon na. Pero para sa akin, si Maharlika naman, credible. Basta ako sa Banateros brother lang tiwala. Lahat. Panoorin nyo lahat. True, tao lang yan. At the end of the day, tayo pa rin na magde-decide. Sige. Wala daw perfect, sabi ni Dave Tibon, pero may forever. Forever na tanso. Ayan na kaya nga sabi ni Noli Garbo, malaya ka mag-isip kung tama ang sinasabi ng vlogger. Kaya wag tayong tanga. Magandang lalaki sa'yo. Siyempre Banateros. Akala nila sa kanila yung puting ahas. Parang yung Intel pala nila. Intel ni Boeing. Sabi ni Dave Tibon, wala daw perfect na vlogger. Pero may matinong vlogger. Siguro kami na yan. Scam yung video, sabi ni Razels. Ayan Budoleros ang kalaban ng Banateros, siyempre. Yung mga mambubudol, pag nanakaw sa kaban ng bayan, yan ang kalaban natin. Yan ang totoong kalaban. Yan ang ating dapat na tinututukan. Hindi yung kung ano-anong tawag gintong pangako na yan. Grabe, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas, sabi ni Banat Bay. Una, naniwala sa Talyano, ngayon naman sa video. Ganun talaga, Banat. Kaya nga, ang mga politiko nag-i-stay dyan eh. Kaya nga ang politiko, kahit anong skandalong pasukin nila, alam nila that they can pay their way out of everything. Kaya nilang gamitin ang kanilang pera dahil ang mga Pilipino alam nila mukhang pera. Kaya nilang bolahin dahil alam nila mga Pilipino madaling mabola. Hindi ba? Good evening, Banateros, sabi ni Maria Shirley. Saka na yan magsasalita si PRD, sabi ni Hex ni Lacosta de Amor. Gagantihan kapag tatakbo ulit yan. Mga ibang vlogger, mapapahiya ang mga yan. Sige, antayin natin yan. Ha? Kaya huwag magpabudol sa dati ng nambudol for the views. Ang mga hiri, naku, hindi naman. Binabasa ko lang mga comment, hindi ako may sabi niyan. Huwag nyo kami pagawain nila Maharlika, love na love namin yan. Strike 2 na sila. Strike 2 lang ba? Di ba strike 10 na? Ryan Del Rosario, shout out. Sabi ni Annabel, ayoko sa mga analysis kung wala namang K. Ay, grabe. Yes, totoo. Panay kawatan na sa Congress. Open the book, tutukan. Yan. Unity is equal to budol. Sabi ni Timon.
Yes, tawang-tawa ako sa mga bitter. Strategy. Ano kaya ang susunod na paniniwalaan ng mga tanso? Siguro naniniwala sila na kusang bababa si Marcos dahil sa mga batikos nila. Yun ang susunod na isipin nila. Bababayan, promise. Sabi nga, walang masamang tinapay. Laban-laban, bawi-bawi ne. Para sa bayan ba o para sa views? Ewan, para sa bayan naman siguro. I therefore conclude, si Tansong Lipunan, aside from reyna ng fake news, ay isang for the views na vlogger. Ito naman, kung hindi for the views yan, di sana hindi niyan inaangklahan yung mga content ni Sas, content ni Maharlika, content ni ganito. Kasi sana meron siyang sariling mga content. Hindi yung nagre-recycle lang siya ng mga content para may mga content siya. Sobrang dali nga ng trabaho niya eh. Walang effort. Kahit grade 1, kayang gawin yun. Noon walang naniniwala kay PRD. Now, may sinabi lang naniwala na. Wala ba naniniwala kay PRD? Noon hindi Marami naniniwala kay PRD. Marami. Ayo talaga Lahat naman tayo di sumunod. Ay hindi kayo lang. Kayo lang ang hindi sumunod. Sumunod kami. Alan Watson, magkamandamay. Diba? Sangkay, bangkay, salakay. Grabe ka naman, Andre Nino. Ayan sabi nga ni Ron Pats, ito yung mga analysis ng mga malulupit. Diversion lang yung pulburon video para matabunan ng chacha at korupsyon. Tingnan ninyo, hindi na pag-usapan yung in-expose ni President Loretta Chu. Yung in-expose niya na may ayuda, may pinapipirmahan dun sa ayuda na parang, alam mo yun, para makatanggap ka ng ayuda, kailangan pumirma ka dito. Yung pala, yun yung petition, signature campaign for charter change. Hindi na pag-usapan yun mga bossing. Alam nyo kung bakit? Masyado kayong nakatutok dyan sa video. Wala na, hindi na yung mga pagnanakaw dyan sa Kongreso. Kita nyo, nung nakaraan, may ipinatong sila dun sa national budget na 450 billion. Umaray ba tayo? Hindi. Alam nyo kung bakit? Masyado na tayong lulong dyan sa video na yan. Puro na kayo video, nakalimutan nyo na yung totoong mga issue ng bayan natin. Pagkano kilo ng bigas ngayon? Nakalimutan nyo na yung 20 pesos per kilo Pagkano na kilo ngayon? 60 pesos na. Yung MOOE, hindi nyo na napag-uusapan. Bakit silent ang mga senador ngayon sa issue? Under ba sila ng HOR? Hindi. Inaantay din nila yung video. Puro kaya tayo. Video. Hindi ba? Hello Spencer Lacalle. Mahusay. Mag-follow po kayo kay Spencer Lacalle. Napakagaling nitong mamang ito. Yan ang mga vloggers. Yan yung mga talagang alam mong nagko-komentaryo ayon sa pinakamalapit na lohika. Sabi ni Alan, nabudol man ako, at least sinundan ko ang kompas ng isang Duterte. Huwag ganon. Kailangan, hindi ka lang basta sumunod, nagsaliksik ka din. Kailangan nagsaliksik ka, nag-background checking ka, comparison ka. Yun. Kasi ganito Alan Huachon.
Kapag ganyan ang paninindigan natin sa buhay, sa susunod na eleksyon, kapag tumakbo yung aso ni PRRD, ibig sabihin iboboto mo na din kasi Duterte din yun. Diba? Diyan nga tayo nabubudol, masyado tayong loyal sa tao. Ang ina-advocate nga natin dito sa ating channel is aralin ninyo. Lahat tayo may kanya-kanya tayong mga dapat gampanan sa bayan. Tuwing may eleksyon, ang inyong dapat na gampanan ay yung bukod sa pagboto, yung piliin kung sino yung mga tama na ilalagay ng mga kandidato sa mga posisyon. Hindi yung dahil anak ni ganito, anak ni ganyan. Paano kung yung pusa ni Marcos yung tumakbo sa susunod, iboboto na naman ng mga loyalista yan. Kaya tayo nabubudol kasi ganyan ang panindigan natin. Baguhin na natin yan. Sabihin mo sa susunod, nabudol ako noon, sa susunod gagawin ko na yung aking responsibilidad. Ano yun? Na maglagay ng tao na merong kredibilidad. Huwag nyo nang ipagmalaki yan. Huwag nyo nang ipagsigawan na masyado kayong apanatik. After ng isa sa video, ano naman ang susunod? Antayin ko. Barbero. Ayan, sabi nga nito, hindi yan bababa si Marcos kahit anong batikos mo dyan. True. Alam nila yun, kaya nga kahit na anong banat nila eh. Hindi kasi ganito ginagawa ng yung mga dating nabudol na nakalaban na ngayon ni BBM. Sobrang sakit talaga ng ginawa sa kanila ni BBM. Mantakin mo. Most of them spent their own money dahil sa sobrang pagkahayok nila sa mga Marcos. So we have to understand kung bakit super passionate mga bossing itong mga nabudol ni Marcos into yung tirahin siya ng tirahin araw-araw. Sobrang sakit ng ginawa ni Marcos sa kanila, para silang magjowa ni Marcos eh. Na pinaglaban mo, inaway mo lahat mga kamag-anak mo, lahat ng mga dilawan mong kaibigan, nakipagdebate ka, na suspend ka pa. Lahat ginawa mo para dun sa tao eh. Kumbaga, napanood ko nga yung live ni Maharlika kanina. Ang sabi nga ni Maharlika sa live niya kanina, sobrang pinoprotektahan ko si BBM, sabi niya. Sa sobrang pagpoprotekta ko sa kanya, kahit marami na akong alam, nung una, pinipigilan ko pa si Pebbles, sabi niya. Pinipigilan ko pa si Pebbles na ilabas yung kanyang mga ilalabas na baho. Kasi nga, ayaw ko na kakasimula pa lang, magkakasiraan na. So, as early as buwan pa lang, nagkakalabo-labo na sila dun sa kampo. At siya, ang dami niya na daw naririnig. Pero pinipilit niya pa raw pagtakpan kasi nga, gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Bongbong Marcos na ayusin yung trabaho niya until hindi na talaga niya matanggap yung mga nangyayari. Ang aking lang take doon is, alam mo na pala na mali eh. Alam nyo naman pala na mali, kakasimula pa lang, alam nyo na may mali eh. Pero pinipilit nyo pa rin pagtakpan. Yun yung word na ginamit niya eh. Pinagtatakpan pa rin kita. Pinagtatanggol pa rin kita. Kasi sabi ko baka simula lang yan. Yung pala hindi. Napanood ko yung kanyang vlog kanina eh. Talagang doon ko na-realize na sabi ko nasaktan ng todo itong mga ito. Kaya talaga naman grabe ang paghihiganti nila ngayon. Grabe, kung pwede nga lang isumbong nila kay Tulfo yan si BBM, gagawin nila para lang to get even. Just to get even with the Marcoses, ganun ang gusto nilang mangyari. Hindi ba? Magaling talaga yan sila sa smoke screen, Boss Dada. Yung Okada, smuggling, audit, Congress, that's the point. Kaya siguro kasi nagagalit sila ha. May mga nagagalit sa atin, may mga nagtatanong actually.
Boss Dada, bakit hindi mo nire-recontent yung content ni Maharlika? Bakit hindi mo nire-recontent yung content ni Sas? Bakit hindi mo nire-recontent yung content ni Bagong Lipunan? Kaya Bagong Lipunan, wala namang content yun eh. Oo, ang sagot ko lang kasi dyan mga bossing, binabanatan na nila si Marcos eh. Nandiyan na sila araw-araw bumabanat kay Marcos eh. Sa kanila na yun. Doon naman tayo sa mga issues ng bayan na nakakalimutan na halos hindi na nila natatakel. Oo, doon na tayo nakafocus. O kumbaga, sila, mga dating Marcos loyalist, pumunta dito tapos bumabanat sa gobyerno. O sa kanila na yun. Pabayaan mo silang itama nila yung pagkakamali nila. Tayong mga banateros, nakabase tayo yung ating komentaryo sa mga balita sa TV, yung mga korupsyon, yung mga nababalitaan nating mga korupsyon dyan, yung mga krimen na nagaganap sa lipunan, yung mga pagnanakaw, yung mga maling ginagawa ng mga sekretary, nandoon tayo. Dinayaan na namin sa kanila yung pagbatikos sa presidente. Sa amin na yun dito sa baba. Yun ang hindi kasi nila maintindihan. Ang dami na nila eh. Ilan na silang mga budol, dating nabudol na mga vloggers na binabantikos na si Bongbong. O kahit dumagdag tayo doon, wala na. Kung magfo-focus pa din tayo doon sa pagbatikos sa itaas, makakautakas na yung mga nasa ibaba. Kaya, sige, kumbaga, ano yan eh, distribution of labor. Distribution of labor, kayo dyan sa taas, kami dito sa baba. O di ba? Dapat ganun, lahat ng anggulo birahin natin. Ganyan siya, di ba? O kahit wala nang ipakitang video drug test in public, mas magandang gawin ni Wick. Nagpa-drug test na daw siya eh. Di ba? Nang hingi kayo na drug test no, nagpa-drug test na siya, okay na daw yun. Kasi sila sa panahon ng kampanya, sinasabi nila di nagkatotoo, lalo na nung foreign policy at babangon. Hello? Hello, Esme, how is you? 10 million pesos daw ang Polvoron video. Sige na. Mali na nga yung intel ng video. Meron na naman 10 million yung video. Right, Naria. Correct ka dyan. Kailangan din ipakita ng Kongreso yung resibo, totoo. Ano ba yan? Puro bad news? Nakakasuya na ang bansa? Pag nag-good news, baka magugunaw na mundo nun pag nagka-good news. Sabi ni Tiffy. Sino ba yan si Tiffy? Sino ka ba? Si Thinking Finoy ka ba? Hindi naman ipapakulong ni Amy si BBM, kaya baliwala yun. Mga corruption issues. Quits lang, bakasyon ulit sa Hawaii, bro. Ang hirap kalusin. Sino na makakalusin natin? Yan naman ngayon, ang bago nilang pautot, yung 10 million na video. Meron kasi kayo naman, maniwala na lang kayo. Oo nga eh. Atred Ernaes, Coke. Ang sarap naman ng soft drinks talaga. Sabi niya, sisihin niyo si Hitad, puro marites. Pero on the other hand, on the contrary, dahil din sa mga expose ni Maharlika, buhay na buhay talaga ang social media. Meron din naman siyang mga nagkakatotoo. Meron din mga hindi. Kaya nga, nasa sa inyo na kung alin yung paniniwalaan nyo. Abi Ana, how are you? Sabi ni Kirsten Tibay, parang playing safe lang si Duterte sa sagot niya about the video. Parang oo, parang hindi, parang medyo, parang sakto lang. Bahala na kayo kung anong inyong interpretation. Yan, ito ang pinakamaganda sa lahat. No vote sa mga walang resibo para walang mabudol sa 2024 at 2028.
Kahit tawasin mo yung mga nasa kongreso, hindi nila ilalabas ang resibo. Yan ang dapat nating yan ang dapat nating gulpihin ng gulpihin yung mga magnanakaw dyan sa kongreso. O, di ba? Oo, sabi nga, basta Duterte pa rin kami. Siyempre, Duterte tayo. PDS is the best. Sabi nga ni Russell, chill lang si Tatay Dig sa interview para di malaman ang next move niya. Mamaya i-explain ko yung next move niya. DDS party list sa 2025, di na, diretso Senado na kagad yan. Doon lang tayo sa totoo. Kasi kung may pulburon, hindi kasi ganito mga bossing ha. Sinabi nung reporter na tatanga-tanga din, sinabi niya dun sa kanyang tanong kay PRRD na meron daw pong hawak na video si Maharlika na naghihigop-higop. Wala naman sinabi si Maharlika mga bossing na nasa kanya yung video. Ang sinabi niya, meron daw video. Yun ang sinabi niya, kaya nga nananawagan siya kung sino man ang may hawak ng video, ilabas mo na. Definitely, kung na kay Maharlika yan, ilalabas niya talaga yan. So, walang video na hinahawakan si Maharlika at kinorek naman niya yun sa kanyang live stream kanina. Ang sabi niya, I have nothing against the reporter, pero mali yung kanyang question because ang tanong niya is, si Maharlika may hawak daw na video. Which is, hindi naman daw niya kinonfirm na meron siyang hawak na video. Ganon. Si Bobong Lipunan, sunog matagal nang nasunog yan. Matagal pa, madami pang magaganap. Hold on to your values. That is where discernment will come from. Oy, grabe si Esme. Esme, ano kinain mo ngayon? Kung ano man kinain mo ngayon, kainin mo yan ulit bukas. Palagay ko matigas ang kinain mo ngayon, Esme. I don't know what to make of the answer of PRD. Ang alam natin, master tactician sa politics si Tatay. Yun na nga. Sabi ko nga sa inyo, si Tatay Digong, matalinong tao yan. Tatay Digong knows where and when to strike. Huwag nyo kasing pangunahan. Kasi ang problema, inuunahan nyo yung mga bagay-bagay na pipreempt. Inuunahan nyo kasi gusto nyo una kayo sa balita, una kayo sa expose, una kayo sa para sa madaming views. Huwag ganon. Huwag ganon. Kasi kita nyo yan. Imagine niyo kung kaming mga banateros sumausaw dyan sa issue ng video na yan. Ano nangyari sa amin? Di pati ngayon, naglalanggas kami ng sugat. Buti na lang, hindi kami nabudol. Solid DDS kami. Nakanig kasi kami kay Tatay Dig. Ganun talaga. Ayan, focus tayo sa na-discover ni Coco Pimentel. Nako, malupit yun. Pucha, galit na galit tayo dun sa confidential funds. Yung tin-transfer kay Inday Sara ng 125 million na ginastos daw in 11 days. Galit na galit ang mga tarantadong mga makakaliwa dyan. Pero, my goodness, 450 billion yung idinagdag nila from 200 plus billion na ni-request ng presidente. Dinagdagan nila, ginawa nilang 700 plus billion. So, merong 450 billion na sobra. So talagang mga kawatan ng mga hayop. Ito naman si Maharlika, hindi pa pala confirm. Hindi nga, kung tiwala nga si Maharlika sa source niya, kung yung source niya matagal na nagbibigay sa kanya ng info tapos nagkakatotoo, maniniwala ka dun. Alam mo, ang problema kasi dyan, hindi naman yung vlogger eh. Ang problema dyan, yung mga tao na rin na nanonood dun sa vlogger.
O, kaya nga lagi kong sinasabi, even me, even Banat Pai, Coach Oli, at lahat ng mga vloggers, okay lang na manood kayo. Pero minsan, kailangan may independent kayong pag-iisip. Yung sinasabi ba nito, totoo o hindi? O kayo pa rin yung huling may say, whether yung sinabi niya, kasi tingnan mo, sa tuwing nasusunog sila, ang lagi lang nilang depensa is, nag-analyze lang naman tayo. Analysis ko lang naman yun. Hindi ko naman sinabi na 100% totoo yun. It's just an analysis. It can be wrong. It can be right. Depende na lang yan sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ganun yun. So ibig sabihin, itong mga vloggers na to, yung mga information na binibigay nila sa inyo are just their analysis. So kailangan kasi tayong mga nanonood, pag may sinabi sila, huwag nating isipin na yun na talaga yun, yun na yun. No? Para tayong mga parot. Ayan, a strategist knows when to fight and when to fight and when not to. Knows how to mislead enemy and the ability to dissimulate. Ano pa? Grabe, bilyon ang usapan dyan. At saka pag nasusunog sila, ang inaaway daw nila Banateros Brothers, ano magagawa namin kung hindi kami basta sausaw ng sausaw sa chismis na walang ebidensya? Yan, sabi nga ni Esme, chew and choose if to swallow or when to swallow. Ay, thank you very much, Eileen Villadolid, sa iyong pagpapamember. Ayan, salamat ha sa iyong pagpapamember. Mabuhay ka. Boss Dada, kamusta na yung boses mo? Eto, wala pa din. Pero kahit pause pa din tayo at ngongo pa, ginagamot na lang natin netong ating mga gamot. Ayan nga mag-focus tayo sa expose ni Pimentel. Yun yung may sense, yun yung may ebidensya, yun yung may resibo. Doon tayo mag-focus sa may mga resibo. Yung mga chismis, wag tayo masyadong nakikinig dyan. Okay lang makinig, pero wag nyo masyadong seryosohin. Hindi ba? Baka naman yung may hawak ng video, binibito pa ang video. Kung sino ang mataas magbayad, yun nga, bidding daw, bidding. Ayan. Nabangag na ako sa dami ng gamot. Oo, grabe. Pati daw si Tita Flor, may ubo. Sabi nga, tigwa 1 billion bawat isa sa kanila. Oo, 450 billion yun Pag hinati mo yun sa mga congressman, ilan lang sila 400 sila. Tsaya, meron pang 50 billion na matitira. Huwag nating kalimutan, open the box. Yan yung unang hinihiling ni Per. Yan po ang punot dulo ng lahat ng ito. Lumabas yang mga, baka nga, ito nga ang tingin ko, baka mamaya yung mga source nila doon. Baka yung mga source nila doon, planted Baka nga, sige, bato mo to sa kanila. Bato mo yung info na to para para pag kumalat, makakalimutan yung ibang issue. Paingayin nila yung video tas magnanakaw kami. Sige, ganun ang gawin natin. Sabihin mo yung mga pinabatuhan mo ng mga information. Sige, sabihin mo ganito, may pulburon, may ganito, may ganyan. Tas habang umiingay yan, sinasakyan ng lahat yan, uubusin namin yung pera ng bayan. Ipa-funnel namin yan dito sa mga pitaka namin, sa mga bulsa namin. Bibili kami ng mga Louis Vuitton, bibili kami ng mga diamante, mga Bentley na mga sasakyan. Ganun yan mga bossing, kaya ingat-ingat kayo sa mga masyado kayong nahihypnotize. Tita Flor, get well soon. Di nga ako nakauwi ngayon itong week na to, Esme. Kasi parehas kaming may sakit.
Dilawan tactics para malinis ang issue para di focus sa open book. Totoo. Oo, baka nga mamaya, syempre, ang gagawin ng mga sources, ganito. Magbibigay ako ng mga 3 tama, tapos magbibigay ako ng 1 sablay. Baka mamaya, yun yung play talaga, sinasadya yun. Tul nila yung momentum. Yun ang talagang plan B. Sabi nito, ni Bright Narya, para sa akin, Boss Dada, reserved ako lagi sa mga expose ni Maharlika. Nakikinig lang ako, pero hanggat di nangyayari, di ako naniniwala. It's always okay to listen. It's always up to us whether we believe or not. Kasi at the end of the day, katulad nito, pagka nagkaroon ng problema at napakaso sila, they can always say, I just made an assessment. I'm not Jesus Christ. I just made an assessment. I just made an analysis. This time, my analysis is wrong. I'm sorry. O, di ba? May mga ganyan eh. Nag-post po kayo kasama mo si Jojo de Guzman. Nasa Hong Kong po ba kayo? Opo, umuwi na ako kaninang umaga. Kita kami ni Jojo doon. Nilibre ako ni Jojo sa Chimchachui. Chimchachui. Niya ako doon. Nilibre niya ako ng mga speedball. Napakabait ni Jojo de Guzman. Oo, ang daming pera. Grabe. Yung bulsa ni Jojo de Guzman, ang taba. Mapagmasid, wag basta-basta maniniwala, ganun yan. Kasi wala namang perfectong vlogger talaga. Wala namang vlogger na nagsasabi ng lahat nagkakatotoo. Kami naman, nakatulad ako. Kaya nga ako, hindi ako gumagawa ng expose. Ito ang kasarapan, kainaman ng Banateros. Kasi hindi kami gumagawa ng balita. Ang Banateros po, nagre-react sa mga balita. Ganun po tayo. Hindi po tayo gumagawa ng expose, gumagawa ng balita, tapos sa kalaunan, malalibel tayo. Kasi mahirap gumawa ng kasi tingnan mo kapag ikaw may ginawa kang expose, may narinig ka, tapos inilabas mo. Tapos dininay nila. Pag dininay nila yun, pwede ka na nilang kasuhan ng libel noon. Delikado din. Dapat i-check ni Maharlika asan galing yung source niya. Hindi pinagkakatiwalaan niya yung source na yun. Lahat naman tayo may mga pinagkakatiwalaan. Pero noon pa naman, mga posing, noon pa naman style na ni Maharlika yan. Siya ang dakilang taga-expose ng mga kaganapan sa bayan. Yun na talaga siya, si Maharlika. It's always up to the viewers if they will believe or not. Pulsa yung makapal, yung punja hindi. Hindi, malaki din Esme Ducks din. Gusto ko nga rin sanang kapain, kaya lang malamig ang panahon. Boss Jojo, yung siomay, ang pasalubong. Ayan, sabi nga, malalim ang ibig sabihin ni Tatay Diggs. Mamaya, tingnan natin kung totoong malalim. Presidente Duterte at Banateros forever, abay salamat. Sabi ko nga sa inyo, ang Banateros Brothers, meron tayong solid na samahan. Meron mga pumupunta sa atin na hindi pa tayo kilala, sila yung mga kumo-question sa atin. May mga matatagal na akong viewers, mga bossing. May mga matatagal na akong viewers na tinatanong ako, Boss Dada, bakit parang lumalamya na kayo? Boss Dada, bakit hindi nyo na binabanatan si BBM? Idol ko pa naman kayo, lagi ko kayong pinapanood. Bakit hindi nyo na binabanatan si BBM? Ang tanong ko lang naman lagi is, matagal ka na bang nanonood sa amin? Pag sinabi niya na oo, matagal ka na palang nanonood sa amin Kung matagal mo na kaming kilala, hindi mo kami questionin. Kasi kung matagal mo na kaming kilala, hindi pa rin kami nagbabago hanggang ngayon, ganun pa rin kami. Kaya lang naman kayo nag-isip ng ang Banateros ay nagbago na kasi may vlogger na bumubulong sa inyo na ang Banateros nagbago na.
Oh, so binubudol kayo nung vlogger na yon, tapos pupunta kayo sa amin, nagpabudol kayo, tapos magtatanong kayo dito. Kung talagang kilala nyo kami at alam nyo na yung style namin. Hindi nyo kami questionin ever. Katulad nitong mga solid na mga naiwan sa amin. Kaya nga sabi ko kung hindi tayo tugma, ibig sabihin, hindi tayo para sa isa't isa. Walang tayo. Oo, hindi sila makakasuhan ng libel. Pero I think Friday night, I was with two lawyer friends. I actually asked them, katulad nun, si Maharlika, sabi ko, if she's in the States and she's an American citizen, pwede ba siyang kasuhan ng Pilipinas? Sabi niya, pwede naman. Pero kailangan government yung mag-uusap diyan dahil syempre Amerikano pa din 'yun. Total meron tayong extradition treaty. Pwede naman 'yun, pero madugong talaga 'yan, madugong diskusyonan talaga 'yan. Yung sinasabi ko lang na napag-usapan lang namin kasi biglang-biglang usap-usap kami tungkol kay Maharlika and other vloggers. So sabi ko kasi hindi kami makabanat ng bonggang-bongga kasi nandito kami sa Pilipinas. Hindi katulad sila, nandoon sila sa abroad. Hindi sila saklaw ng batas natin sa Pilipinas. Kinorek ako ng abogado kong kaibigan. Sabi niya, no. Oo, saklaw pa rin sila nung batas natin, lalo na kung ang piniperwisyon nila yung Pilipinas. Yun yung sinabi niya. But again, hindi naman ako abogado. So, madami kami mga napag-usapan pero hindi ko na i-discuss. Sabi ni Melosa, tactic lang yan ni PRD. Kung noon nagagalit tayo kay PRD dahil sa sinabi niya tungkol kay Kuting, hindi tayo naniwala kay PRD. Now, may sinabing ganun, naniniwala na tayo. Ay, sorry, Melosang Salaznog. Melosa Salaznog, lahat po ng sinasabi ni PRD, pinaniniwalaan namin. Naniwala po kami kay PRD, hindi po kami nabudol, di namin binoto si BBM. Sabi niya, saan tayo lulugar nito? Pinaglalaroan lang tayo ni PRD. Kasi mga uto-uto kasi tayo. Kita na. Di nabudol nga tayo. Ayun nga. Kasi nga, masyado tayong fanatic. Masyado tayong involved sa politics. Pero napakaganda nitong sinabi ni Melosa Salaznog. Thank you very much sa iyong comment. Ilabas nyo dyan. Posing Dada, welcome back. Same to you. Mabuhay ka. Tama na ka dyan. Kailangan mag-ingat sa pag-expose. Tama, Tita Nakano. Hindi ibig sabihin nung kabaklaan yun. Hindi. Pagsunod sa batas yun. Ang pagsunod sa batas ay hindi kabaklaan. Ang pagsunod sa batas at pag-iingat ay sign ng pagiging matalino yan. Diyan ako natatawa kapag may nagsasabi na bakit matamlay ang Banateros. Ewan ko sa mga yan. Sabi nga nito, pag may nagtanong, sinong source mo? Sasabihin niya si Puting Ahas. Sabi ni John Bacanto, yung video ginagawa pa para di mapahiya. Hindi po kayo diversionary tactics for Chacha. Hindi po kaya. Para sa akin yun talaga. Pero time will come, truth will prevail. Sabi nga natin, may post ako kanina na sabi ko, hindi po nakukuha yan sa madali. Hindi po yan nakukuha sa santong paspasan. Lahat po ng pinitas ng hinog sa pilit. Hindi po masarap yan ang nagiging kalalabasan. Antayin natin ang tamang panahon. Gumagalaw ang langit ng kusa, mga bossing. We cannot change the inevitable. If it's gonna go wrong, it will go wrong, sabi yan ni Murphy. Yun ang lagi nating tatandaan. Kilala mo yan? Julia Tular, si Bubong Lipunan? Basta po sino nakaupo, suporta na lang tayo.
Pagdating ng 2028, boto nyo, sino gusto nyo. Ganun lang. O, tama naman na. Pero syempre, hindi ka susuporta kapag ka puro kapalpakan din ang ginagawa. Babatikos ka din. O, hindi naman tama na katarantaduhan na yung ginagawa. Susuporta ka pa din, hindi. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yun ang pinakamaganda. Yan, no? Open the book. So, ano pa? Oh, ayan na. Boss, kailan po ang collab nyo ulit? Sana makasama si Jojo de Guzman at brother. Sige. Pag-usapan natin yan. Oh. Anong ko nga si brothers kung gusto niyang umakyat? Oh, kausapin ko si brothers ha. Oy. Tanungin ko si brothers kung gusto niyang umakyat ha. By the way, may panawagan si Brothers Traveler. Sabi niya, suportahan daw natin yung silent protest para sa SMNI sa Friday. Panawagan na mag-resign, silent protest o peaceful protest. Sabi ni Dan Chan, silent protest para sa SMNI. Palagay ko, peaceful rally ito. Oh, so yung peaceful rally sa Friday, pagre-resignin daw si Lopez, Villafranca at John Paul. Ito daw yung mga taga MTRCB. Ayan, so just to support SMNI. Tawagan ko nga si brothers. Oy, Brothers Travelers. Gusto mo umakyat, bilis. Miss ka na nila. Ayan, tingnan natin kung sasagot. Basta yun na nag-message siya, humihingi po siya ng support mga bossing. Peaceful rally na gaganapin daw sa Friday. Hindi ko pa alam kung saan gaganapin yan. Yan daw, support daw sa panawagan na pagre-resign ni Lopez, Villafranca at John Paul ng MTRCB siguro ito. Ayan. Sige, pag-usapan natin mga bossing yung statement naman ni General Macanas. Pag-usapan natin mga bossing yung statement. Meron sana akong guest ngayon. Kaya lang siguro baka sa mga kakaibang nangyayari sa bayan natin ngayon, hindi ko alam, baka medyo nagdadalawa-dalawang isip. Yan, pero meron sana tayong guest ngayon kaya lang sinend ko na yung link pero hindi nag-reply. Ayan. So pag-usapan natin mga bossing, mabilis lang. Yung statement ni General Macanas, ang statement kasi niya is ganito. Sabi niya, si PRRD daw ay a tactician. Oo, strategy lang daw ni PRRD yung kanyang pagdi-deny kahapon. At sinabi niya, ito daw ay saywar lang. At sinabi rin niya na patibong ito. At ni-request din niya na pabulaanan ni Amy Marcos at ni PRRD yung patutsada ni Maharlika na noong 2017 daw si Bongbong Marcos ay kasama sa drug watch list. Tama, sa drug list. So inuutusan ni General Macanas si Amy Marcos at si PRRD na i-deny yung claim ni Maharlika na walang ebidensya, ni wala siyang listahan na pinakita. I-deny daw nila yun. Anak ng tinapay. We are talking about a senator. We are talking about an ex-president. Papatulan yung walang ebidensyang expose.
Nagmukha naman silang grade 1 noon. Kaya nga hindi sinasagot ng Malacanang yung mga patutsada nila because wala ngang ebidensya It's a fishing expedition. So ano yun? Kayo, anong masasabi nyo doon? Sa statement niya, sabi niya, dapat si Army at PRD pabulaanan nila yung sinasabi ni Maharlika. Diyos ko po, sabi nga nito ni Julius, nananahimik si PRD, pinagsasabong nyo sa mga reporter ni Bongbong Marcos. Kaya nga, ilabas mo muna yung listahan, may listahan kang ganun, tapos talagang yun yung drug watch list, tapos saka yung pabubulaanan ni PRD whether that watch list or that drug list is legit or not. Doon muna tayo. Tingnan muna natin saan ba nanggaling si Maharlika tungkol dyan sa drug list na yan. Ito, I have nothing against Maharlika. Sinasabi ko lang, itong si Macanas, kasi si Macanas at si Bagong Lipunan, pinapahamak nila si Maharlika Si Maharlika ba nanawagan na, Aimee, Digong, nasa drug watch list si di ba? O pabulaanan niyo yung sinabi ko. Gumagano ba si Maharlika? Hindi naman. Si Maharlika naglalabas ng expose. Etong mga parot niya na si Bagong Lipunan at saka ito si Macanas, sila ang sila ang nagbibitaw ng mga ganyang salita. Pinapahamak nila si Maharlika Sino ka bilang isang general, retired general na utusan mo yung senador at yung presidente na sumagot sa issue na walang ebidensya? General ka pa naman. Ikaw, kung sasabihin ko kaya sa'yo na marami kang anak sa labas o pabulaanan mo yun, sasagot ka ba sa akin? Siyempre, hanapan mo ako ng prueba. Boss, dadaasan ng prueba mo na marami akong anak sa labas. Wala lang. Basta. Gusto ko lang mag-deny ka. Pwede ba naman yun? Siyempre, hindi. Anak ng tinapay ito si Macanas kahit kailan. June Hensley, good morning. Tapos ito pa sabi niya. Ang sabi niya, si Duterte, strategy niya lang yan. Saywar yan, patibong yan. Idininay niya yan kasi ganito, kasi ganyan. Kasi ganito, kasi ganyan. Meron siyang mga ganun analysis. Ganito, ganyan, ganito, ganyan. Patutunayan ko sa inyo na meron talagang drug watch, ay na meron talagang video. Kasi sabi niya, noong siya ay, noong 2021, na meron daw tumatakbo na lango, so ibig sabihin, napanood niya na yun. Ganon yung analysis niya. Ang punto, let's say, for example, takot yan ni PRD. Let's say, for example, saywar siya. Let's say, for example, patibong siya. Bakit mo ine-expose yung strategy niya? Akala ko ba, para kayo sa bayan? Kung si PRD may strategy para sa bayan, bakit ine-expose mo? Di ibig sabihin, binibist mo yung galawan ni PRD, di may isasakatuparan pa ba ni PRD yung gusto niyang mangyari? Kung ibibist mo siya, ulupong ka. Saan ka makakita? Pwede mo sabihin na, I think may mas malalim na ibig sabihin yung sinabi ni PRD. I'll just shut my mouth. But I sense something, but I will not divulge it right now because I don't want to preempt things. I know that PRD is up to something. Let's just watch and learn. Ganun dapat. Pero ang sinabi niya, saywar lang yan. Strategy lang yan. Ang gagawin ni PRRD dyan, ganito, ganyan. Siyempre, ayaw niyang pumasok ang ICC.
Kaya gaganituhin niya yan. Kaya magsasalita si PRD ng ganito kasi ganyan-ganyan. Chismoso ang dating, general pa naman na turingan. Walang hiya. Ano ba talaga ang purpose? Kasi kung may strategy si PRD, meron siyang play, di ba? Di ba sa larong war? Di ba ikaw meron ka, o kaya basketball na lang, 2 basketball team yan. Bawat team may strategy. Kailangan itong team na to, hindi nila malaman yung strategy ng kalaban nila. Kasi pag nalaman, itong kalaban natin, hindi dapat malaman yung strategy natin. Because pag nalaman ng kalaban yung strategy natin, kahit anong gawin natin, hindi tayo mananalo. Kung ganun ang ibig sabihin ni Makana sa sinabi ni PRRD, di ibig sabihin, ini-expose niya si PRRD that he's into something. Then why do you have to expose PRRD kung talagang Duterte supporter ka? Meron ka pang art of war na nalalaman, sabi. May art of war pala, di manahimik ka na lang. Pabayaan mo na maglaro si PRRD. Ba't kailangan mong i-expose? Ini-expose mo ba yung strategy ni PRRD para mapagtakpan yung fake news nyo? Diba ganun yun eh? In order for you to save face, in order for you to save reputation, in order for you to save your stupid analysis, i-expose mo yung strategy ni PRD. So mukha ka talagang views. O mas importante sa iyo yung reputasyon mo kaysa sa ipinaglalaban ni PRD. If it is indeed true that PRRD has a strategy or doing that as a strategy. Ganun lang yun. In-expose mo siya para maging credible ka. Para yung vlog mo hindi ka maging fake news. O di mas inuna mo yung vlog mo kaysa sa strategy sa gustong mangyari ni PRRD dun sa kanyang gameplay. Andiyan pa si Brothers. Sige, nandiyan si Brothers. So, para mapakinggan nyo. Gusto nyo marinig si Brothers Travelers, ha? Ito, wait lang ha, Brothers. I-send ko sa iyo yung link. Ayan. Sige, Brothers. Sige, ilabas nyo si Brothers Travelers. Tapos mag-o-opinion tayo. Pare-parehas. Dan Chan, pasok. Kaya yun yung sinasabi ko kay General Macanas. Kung talagang may naramdaman mo bilang general, yung amo mo meron siyang strategy, anong gagawin mo? Sasabihin mo sa mga kalaban ni PRD, may strategy yan. Kaya niya dininay yan. Sino-joke time kayo niyan. So ano ka, kalaban o kakampi? Alin ka doon? Hindi ba? Kayo talaga. Kaya nagagalit ang tao sa inyo eh. Ganito lang kasi yan. It's always easy to apologize basta sincere ka. Mag-apologize ka na lang. Sa totoo lang, imbis na tinutulungan nyo si PRD, nilalaglag nyo pa. Sabi ko nga sa inyo eh. Katulad si Maharlika, nag-e-expose siya, ginagamit ko na nga yung content niya, nilalaglag nyo pa siya. Mantakin mo, sabihan mo yung si Amy at saka si Duterte. Napabulaanan yung sinabi ni Maharlika. Walang hiya ka.